Kala mo hawak nila si Zubiri. Alam mo, Zubiri, kasalanan mo rin yan. Pinapayagan mo dikta-diktahan ka. Ngayon lang ako nakakita ng Senate President na pumunta sa hearing ng chairman para sabihin na ipatigil na yun. Hindi mo indirectly. Anong uri ng Senate President yan? Sisiraan mo yung ginagawa ng kapwa mo senador? Alam mo ang hinahanap ko sa Zubiri, no? Dahil ikaw Senate, wala kang kwentang Senate President. At ito po ang pinakamalupit niyang konklusyon. Dapat tanggalin si Bato sa pagiging chairman ng committee dahil inaaksaya lamang niya ang pera ng gobyerno. Sana Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pero talagang ganun eh. Leader ka eh. Inalaw mo yan eh. Inalaw mo yung nagaganap sa kapiligiran. Pwedeng inalaw niya yan na gusto niya o inalaw niya dahil wala siyang kaide-ideya sa nagaganap. Punta na tayo rito kay Gadon. Patutunayan natin sa inyo na yung kapalpakan na yan ng nagaganap ngayon sa gobyerno, kapalpakan po ng leadership yan. Pati yan sa West Philippine Sea, huwag niyo pong isisi yan kay Duterte dahil panahon ni Duterte, wala tayong problema sa West Philippine Sea. Yun po yung importante. No? Yun po ang importante. Okay. Una, ano sabi ni Gadon? Ito po sabi ni Gadon, no? Kung ano-ano. Okay. Pinapaliwanag niya yung authenticity na hindi yun ang batayan. Parang ang sinasabi niya, minamaliit niya yung ginagawa ni Bato. Wala po ako natandaan, no, na mga cabinet secretary before. Iniisip ko, meron na bang cabinet secretary na pumalag sa ginagawa ng Senado? Wala pa po eh. Ngayon lang po malalakas ang loob ng mga to. Ikaw, Papa Gadon, poverty alleviation kasi yan eh. Papa Gadon yan eh. Alam mo, Papa Gadon, sa totoo lang, no, gusto mong tanggalin ni Zubiri si Bato bilang chairman ng committee niya. Alam mo ba kung sino yung inuutusan mo, Gadon? Alam mo ba kung gaano kataas yung posisyon ni Zubiri? Si Zubiri, pangatlo sa pinakamataas supposedly. Pero kung utos-utusan ng kung sino-sino, kung utos-utusan ni Martin, utos-utusan ng mga congressman, utos-utusan ng, pati ikaw, nakikiutos ka rin. Anong karapatan ninyo? Si Zubiri supposedly, Pangulo ng Pilipinas, pangalawang Pangulo, Senate President, pangatlo sa pinakamataas. Pero kung utusan ng pangkaraniwang congressman, utusan ng pangkaraniwang cabinet official, kala mo hawak nila si Zubiri. Alam mo, Zubiri, kasalanan mo rin yan. Pinapayagan mo dikta-diktahan ka. Ngayon lang ako nakakita ng Senate President na pumunta sa hearing ng chairman para sabihin na ipatigil na yun. Hindi mo indirectly kasi wala ka namang kakayang ipatigil. Wala kang lakas na loob na sabihan si Bato. Pero sa press con, gusto mo nang matigil. Sa press con, sinisiraan mo. Bakit hindi mo sabihin sa harap ni Bato yan? Di ba? Anong uri ng Senate President yan? Sisiraan mo yung ginagawa ng kapwa mo senador? Alam mo ang hinahanap ko sa Zubiri, no? Dahil ikaw Senate, wala kang kwentang Senate President. Bakit? Sinisiraan ng mga congressman yung ginagawa ng senador na si Bato. Sinisiraan ni Gadon at kung sino-sinong mga tao. Dapat ang Senate President, gusto mo man o hindi, yung ginagawa ni Senator Bato, dapat, first and foremost, madali naman sabihin yun, kahit hindi ko gusto yung tinatakbo ng Senate hearing, wala akong magagawa kundi suportahan yung aking senador bilang Senate President. Suportahan yung Senado
bilang institusyon. Lahat na ngayon, no? Lahat na ngayon, nagbibigay ng kanya-kanyang opinion sa nangyayari sa Senado. Never nangyari yan sa Senate. Paalala ko lang sa inyo yung Parmali. No? Tumagal ng 7 buwan. Ang inaatake ni Gadon, hindi po siya nagdadalawang isip. Na direkta si Bato nga na hindi pa niya dinidirekta eh. Siya pa yung nagbibigay ng pamantayan. Ito lang ang pinag-uusapan natin, yung leaks. Hindi natin pag-uusapan dito kung si Pangulong Marcos eh. Ang dami pong pumipigil. Gadon. Sasabihin natin yung mga sinabi ni Gadon ha. Ibang authenticity sa credibility. Yan. So umaamin ka pala na authentic talaga yung papel. Iba daw yung authenticity sa credibility. Sabi ni Bato, authentic daw yun. Xerox na report. But authenticity refers only to the form. Office form. Anybody can just fill up the office form and claim it is authentic. Kasi office form. Pero iba naman ang credibility. If the superior rejects the report for lack of credibility, then there is no report existing. So ikaw ang nagko-conclude. Hindi ka senador, ikaw ang nagko-conclude na mali yung definition ni Bato ng authenticity, authentic yung papeles. Ikaw ang magko-conclude, Gadon? Tuloy natin. In a court of law, yun po yung ibig ko sabihin. In a court of law, kaso, Senado yan, hindi naman po yan korte. Yan yung problema minsan ng mga attorney. Pati yung attorney ng PDEA. Pinalalabas nila na gawin natin tong style sa korte. Masyado silang, sa korte kasi, masyadong specific eh. Pag nakalagay doon sa korte na ang naninirahan na yan, nagkamali ka, typo error. Pag naninirahan, katulad ng pagkakamali ng 46 at 4A at 4C o 46. Thank you very much kay Corazon Austerio sa 15 Hong Kong dollars. Sa madaling salita, mau-absuelto yung tao dahil sa typographical error. Alam niyo yun, mapapawalang sala o madidismiss yung kaso dahil, pero hindi naman po yan, Senado po yan. Ang gustong malaman sa Senado yung katotohanan, hindi po yung mga typographical error. Ang sinasabi mo, kinakatwiran mo in the court of law, hindi po yung court of law. Separate po yan ng baka ikaw kung senador ka, baka kung ikaw nag-iimbestiga, mamura mo yung pipigil sa'yo. Itatapon ng judge ang dokumento for being just a hearsay as the contents are not from personal knowledge. O paano mo masasabi na hindi ako abogado pagpapauna ko Gadon, tawag lang sa akin ng mga tao rito. Pero imposible naman na hindi ikaw ang gumawa. Sasabihin mo hindi personal knowledge. Di ba? Sabi ni Morales, ako yung pumirma na yan, ako ang gumawa niyan. Ano ang ibig mong sabihin na yan na hindi personal na? Hindi pa ba personal knowledge yun? Inamin niya na may pumirma, siya yung pumirma. Inamin niya na may gumawa, siya yung gumawa. Ano pa yung hindi personal knowledge doon? At ito po ang pinakamalupit niyang konklusyon. Dapat tanggalin si Bato sa pagiging chairman ng committee dahil inaaksaya lamang niya ang pera ng gobyerno. Sana sinabi mo rin yan nung dinidiscuss nila yung Parmali. Di ba? Maniniwala ako sa iyo ngayon. At ang pinakamasakit sa mga sinabi ni Gadon, Bato could not even express himself in English, more so in Tagalog. Sakit naman sa amin hindi nagsasalita ng English. Dahil hindi namin ma-express sa English, sinama ko na sarili ko.
Wala na kaming karapatan na maging magaling, maging mahusay sa aming mga trabaho dahil hindi kami makapag-express sa English. Really? Okay. Eto ngayong question, no? Bakit kanina, 'di ba, yung may mga panay mga supporter to ni Marcos, supporter ni Pangulong Marcos yung nagrally na papasokin yung ICC. Supporter ni Pangulong Marcos yung magrarally para mag-resign si Inday. Supporter din ni Pangulong Marcos itong si Gadon. Supporter din ni Pangulong Marcos yung mga congressman na gustong patigilin to si Bato, etc. etc. At papasokin din yung ICC. Kung totoong supporter kayo ni Marcos, bakit hindi kayo makinig kay Marcos? Bakit nyo laging pinangungunahan si Pangulong Marcos? Kasi kami supporter ni Pangulong Duterte. Pag nagsalita na si Pangulong Duterte, ewan ko sa iba, ako kasi pag nagsalita na si Pangulong Duterte, susunod na kami. Eto mga iboboto natin, yan na iboboto namin. Ayaw ko mang iboto, personally, ayaw ko mang iboto si Philip Salvador. In-endorse ni Pangulong Duterte yan. May dahilan kung bakit niya in-endorse yan. Una, winnable, artista, sikat. Mananalo, di ba? Pag nanalo yan, dagdag na boto yan. Sinong gusto nyong manalo? Alam nyo, magpapatuloy ito lahat. Lahat ng mga tinututulan nyo. Tutol kayo sa nagaganap ngayon, pero iboboto nyo yung mga supporter ng tinututulan yung Pangulo. Iboboto ko to si Erwin Tulfo, sikat eh. Iboboto ko to si Lacson, si Pacquiao, si Soto, sikat eh. Kahit na sila kay PBBM. Malaking kalokohan yun. Huwag na kayong tumutol ng tumutol kay PBBM. Ito po, ngayon lang po tayo may power eh. Di ba? Tayo po, ang power po natin, sila po araw-araw may power. Yan po mga politiko, araw-araw yan may power. Ang mga mamamayang Pilipino, isang araw lang po tayo may power. Kada 3 years. Yung araw ng halalan. Araw ng halalan, doon lang tayo magkakaroon ng kapangyarihan. Pero isusuko pa rin natin sa kanila. Kasi alam na natin yan eh. Mananalo pa rin sila dahil sasabihin nila, alangan na maiboto nyo si Philip Salvador. Alangan na maiboto nyo itong mga walang pangalan na i-endorso ni Pangulong Duterte. Hindi talaga huwag kayong umangal. Kasi ngayon pala, nakikita ko na mas marami ang supporter ni Pangulong Duterte kaysa rito kay PBBM. Mas marami naniniwala na kay Duterte. Maraming kahit bumoto kay hindi po sukatan na yung mga boto nung 2022. Tamang maraming bumoto sa'yo. Ako nga bumoto eh. Pero hindi ibig sabihin nun na porket bumoto kami, suportado ka pa rin namin ngayon.